Dahil ng bahagi ng buhay ng maraming Pilipino ang Eat Bulaga. Sa loob ng ilang dekada, ito ang noontime show na nagbibigay saya sa mga pamilya. Isa sa mga pinakaunang nakilala rito ay si Anjo Illana, isang komedyante at host na nakasama ng halos 20 taon sa programa. Pero kamakailan, maraming napansin na tila may sama ng loob si Anjo sa Eat Bulaga mismo at maging kay Tito Soto na isa sa mga haligi ng palabas. Maraming nagtataka bakit tila may galit siya sa programang matagal din niyang pinagsilbihan. Anjo, nalulungkot siya sa kalagayan ng kanyang karera ngayon. Sa tagal niyang nasa industriya, ramdam daw niya kung gaano kahirap kapag wala kang regular na trabaho. Sanay kasi siyang araw-araw nasa harap ng kamera, nag-host at nagbibigay ng saya. Pero ngayon, mas madalas na lang siyang naghihintay kung kailan may bagong proyekto o trabaho na darating sa kanya. Sabi niya, masakit sa pakiramdam kapag may hinihingi ang anak mo pero hindi mo agad maibigay, lalo na kung dati ay kaya mo naman lahat. Sa isang panayam, inamin ni Anjo na marami raw siyang bashers mula sa Eat Bulaga. Maraming nagmi-misinterpret sa kanya at agad siyang hinuhusgahan sa tuwing may masasabi siyang opinyon tungkol sa show. Minsan, simpleng sagot lang daw sa isang tanong ay nagiging dahilan na ng mga batikos sa kanya. Pero ang pinaka nakakalungkot daw ay nang malaman niyang hindi na talaga siya maaaring makabalik sa programa kahit gusto pa niya. Paliwanag niya may patakaran daw sa Eat Bulaga na kapag umalis ka o nag-resign, hindi ka na maaaring bumalik bilang regular host. Ang tanging nakakabalik lang ay yung mga nasuspinde, pero kung tuluyan kang umalis, tapos na talaga. Kaya nang tanungin siya kung gusto pa niyang bumalik, sinabi niyang oo, pero alam niyang imposible na. Dito nagsimula dumalim ang issue. Hindi diretsahan binanggit ni Anjo kung sino ang dahilan, pero nang sabihin niyang sila-sila lang naman yon, mga original Dabarkads, halata na may mga taong nasa mataas na posisyon sa likod ng programa na may kinalaman dito. Dahil si Tito Soto ang isa sa mga pinuno ng Eat Bulaga, marami tuloy ang nag-isip kung siya ba ang tinutukoy ni Anjo. Aminado si Anjo na kahit wala na siya sa show, masaya pa rin siya kapag may mga taong bumabati sa kanya bilang Dabarkads. Pero kasabay ng tuwa ay may lungkot din dahil alam niyang hindi na siya bahagi ng grupo na matagal niyang pinagsilbihan. Para sa kanya, hindi lang ito trabaho noon. Isa rin itong pamilya niya na sabay-sabay tumawa, naghirap at nagtagumpay. Kaya masakit isipin na matapos ang lahat ng taon, ay parang kinalimutan na lang siya ng show na minsang naging tahanan niya. Gayunman, hindi rin niya ikinakaila na malaki ang utang na loob niya sa Eat Bulaga. Dito siya nakilala, dito siya natutong umarte, at dito niya rin nakilala ang mga taong tumulong sa kanya sa simula pa lang. Ngunit habang tumatagal, tinanggap na rin niya na ang showbiz ay may hangganan, at darating rin ang panahon na kailangan mong magpatuloy sa ibang direksyon. Ngayon, nagtatrabaho si Anjo sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada bilang isa sa mga staff. Masaya raw siya sa bago niyang mundo dahil nakakatulong pa rin siya sa ibang tao kahit hindi na sa harap ng kamera. Pero inamin din niya na minsan, naiisip pa rin niyang baka isang araw ay makabalik siya sa Eat Bulaga kahit bilang bisita lang. Matapos ang mga isyong pinagdaanan ni Anjo Illana sa kanyang karera at pamilya, nagsalita rin siya tungkol sa mas personal na bahagi ng kanyang buhay, ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga anak. Ipinakita ni Anjo na sa kabila ng mga tampuhan, selosan at mga hindi pagkakaintindihan, mahalaga pa rin para sa kanya ang pagkakabati at pagkakaintindihan ng pamilya. Kwento niya, ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na sanay na binibigyan lang ng lahat. Gusto niyang maramdaman nila kung paano ang tumulong sa magulang at sa pamilya. Ayon sa kanya, mas masarap sa pakiramdam kapag nakita mong may malasakit ang mga anak mo, hindi lang sa sarili nila, kundi pati sa mga kapatid at sa magulang. Halimbawa raw, tuwang-tuwa siya sa kanyang kapatid na si Ryan dahil nakabili ito ng bahay para sa kanilang nanay. Proud daw talaga siya dahil nakita niyang may malasakit at pagmamahal ito sa kanyang pamilya. Pagdating naman kay Jo Marie, isa rin sa mga kapatid niya, aminado si Anjo na nagkaroon sila ng tampuhan na umabot ng mahigit 1 taon. Hindi raw sila nag-uusap
at pareho silang may tampo sa isa't isa. Ngunit noong bagong taon, nagkaroon ng pagkakataon na magkita silang muli. Sa tulong ng isa pa nilang kapatid, nagkabati sila kahit walang mahabang usapan. Simple lang na nagbatian sila ng Happy New Year. At doon natapos ang matagal nilang tampuhan. Ang nakapagpaluha kay Anjo ay nang makita niyang labis na natuwa ang kanilang ina sa pagkakabati nila. Sinanay daw nila na 77 taong gulang na, matagal palang nahihirapan sa alitan ng magkapatid pero hindi lang nagsasalita. Nang magkabati sila, nakita ni Anjo kung gaano kalaking gaan ang naramdaman ng kanyang ina. Para sa kanya, sapat na iyon para tuluyang kalimutan ang kanyang galit. Wala na raw siyang hinanakit at mas pinili na lang niyang mag-move on. Sa ngayon, aminado si Anjo na may pader pa rin sa pagitan nila ni Jo Marie pero masaya na siya na wala na silang galit sa isa't isa. Hindi na rin daw nila kailangang pag-usapan pa ang mga detalye ng kanilang tampuhan dahil baka mauwi lang ito muli sa pagtatalo. Ang mahalaga, nagkamayan sila, nagbatian at nagkaayos. Ibinahagi rin ni Anjo kung gaano kalalim ang turing niya sa kanyang mga kapatid. Hindi lang daw sila basta magkakapatid, kundi parang mga anak na rin niya. Siya kasi ang panganay, at mula bata pa lang, tinuring na niyang responsibilidad ang pag-aalaga sa kanila. Sabi niya, kaya siguro ako naging stricto noon kasi ganon din ako pinalaki ng tatay ko. Kung paano niya ako tinisiplina, ganon din ang ginawa ko sa kanila. Pagdating naman sa pagiging ama, sinabi ni Anjo na hiwalay na siya sa ina ng kanyang mga anak, pero ginagawa pa rin niya ang lahat para maging maayos ang co-parenting nila. Hindi raw sila nag-uusap madalas para iwas sa sigalot. Mas pinipili na lang niyang sumunod sa mga desisyon ng ina ng mga bata para maiwasan ang away. Ayon sa kanya, hindi ko na ito kinokontra. Basta para sa mga anak namin, susunod na lang ako. Ayoko na silang masaktan o mahirapan. Minsan daw mahirap dahil may mga pagkakataong wala siyang sapat na pera o trabaho, pero lagi niyang ipinaliliwanag sa mga anak niya ang sitwasyon. Sinisigurado niyang naiintindihan nila na may mga araw na meron siya at may mga araw din na wala. Para kay Anjo, hindi sukatan ng pagiging mabuting ama ang palaging may pera. Ang mahalaga ay lagi kang nandyan kapag kailangan ka ng mga anak mo sa oras ng saya o problema. Sa puntong ito ng usapan, mas malinaw na kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Anjo bilang ama. Sanay kasi ang mga anak niya noon na laging may maaasahan sa kanya, kaya parang bawat hiling nila ay agad niyang tinutugunan. Ngunit ngayong medyo bumagal na ang daloy ng biyaya, nahihirapan silang tanggapin na hindi na ganoon kadali ang lahat. Iyon ang isa sa mga pinakamahirap para sa isang magulang, ang makita mong nasanay ang mga anak mo sa ginhawa tapos kapag dumating ang panahon na kapos ka na, iniisip nila na nagbago ka na o nagdadamot ka. Aminado si Anjo na dati, halos parang genie siya sa mga anak niya dahil isang tawag lang ay may bibigay agad siya. Subalit ngayon, unti-unti niyang tinuturuan ng mga anak niya na maintindihan na hindi laging ganoon ang buhay. Gusto niyang maramdaman nila na minsan, kahit ang mga magulang ay napapagod din, nahihirapan din, at may mga panahong kailangan din nilang tulungan sila. Kaya bawat mensahe niya sa group chat nila ay simple lang ngunit may laman. Kapag sinasabi niyang may bagong project siya o may trabaho ulit, gusto niyang iparamdam sa mga anak niya na kahit papaano, may pag-asa at kasipagan pa rin siya. Aminado rin siya na minsan, hindi rin siya pinalad sa negosyo. May mga pagkakataong naloko siya ng mga pinagkakatiwalaan at may mga kaibigan na sinamantala ang kabutihan niya. Ngunit sa halip na magtanim ng sama ng loob, tinuring niya itong aral sa buhay. Ang mahalaga sa kanya ay nagamit niya ng maayos ang kinita niya dahil napag-aral niya ang mga anak niya at nabigyan sila ng magandang buhay noon. Kaya kahit ngayon, hindi siya nagsisisi dahil alam niyang nagampanan naman niya ang tungkulin niya bilang ama. Sa kasalukuyan, mas nakikita raw niya ang halaga ng pagtutulungan. Ang dating asawa niya ay mas malaki na ang naitutulong ngayon at nagpapasalamat siya dahil kahit wala na silang relasyon, nagagawa pa rin nilang magtaguyod ng maayos bilang mga magulang.
Ayaw na raw niyang bumalik sa mga sigawan at hindi pagkakaunawaan nung nakaraan. Mas gusto na niyang tahimik at maayos ang lahat para sa kapakanan ng mga anak. Sabi nga niya, ngayon, mas simple na ang gusto ko. Gusto ko lang maramdaman ng mga anak ko na kahit mahirap ang buhay, hindi nagbago ang tatay nila. Mahal ko pa rin sila kahit hindi ko na maibigay lahat. Sa dulo ng lahat, malinaw ang mensahe ni Anjo na hindi sukatan ng pagmamahal ang dami ng naibibigay mo. Minsan, sapat na ang oras at presensya mo para maramdaman ng mga anak ang tunay na pagmamahal mo. Kaya sabi niya, sana matutunan din ng mga anak niya na intindihin at pahalagahan ang mga magulang nila. Dahil sa huli, pera man o wala, ang tunay na yaman ng isang pamilya ay ang pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa.